ating pag-uusapan ay base sa aklat na sinulat ng pinakamarunong na tao na nabuhay sa mundo. Siya ay si Solomon. Basahin natin yung mga Kawikaan 4:20-27. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Dito sa talata na ito ay nagbigay ng warning si Solomon na punong-puno ng pagmamalasakit at pagmamahal na gaya ng isang tatay sa kanyang anak. Alam niya ang mangyayaring kapahamakan kaya ibinibigay niya ang kanyang tagubilin. Dito sa talata na ito ay meron tayong 5 bagay na iingatan upang hindi tayo magkaroon ng magulong buhay at sa halip ay magkaroon ng kasiyasiyang buhay na may meaning, may direksyon at may purpose. Narealize ko ang isang godly life at meaningful life ay hindi mo makakamtan kung ikaw ay passive sa buhay. Iniisip mo darating na lang ang abundant life sa'yo ng kusa isang araw. Mali kaibigan, kailangan mo maging maingat na magbantay sa 5 area ng iyong buhay. So ano-anong babantayan natin? Number 1, guard your ears. Number 2, guard your heart. Number 3, guard your tongue. Number 4, guard your eyes. And number 5, guard your feet. Okay, so number 1, guard your ears. Bantayan mo mga pinapakinggan mo. Sabi sa mga Kawikaan 4:20-21, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Ang ganda ng talata na ito, kaibigan. Naalala mo ba yung mga radyo nung araw? Halimbawa, AM radio or FM radio na merong antena. At itinataas natin yung antena na iyon. Tapos, dahan-dahan nating pinipihit yung tuner knob para maglipat-lipat siya ng istasyon. At habang iniikot natin yon, yung ating tenga talagang nakatutok. Inaalam natin kung nakakiling na ba mabuti yung ating istasyon na hinahanap. Kapag medyo malabo pa yung nagsasalita, mahina pa o kaya garalgal pa, ay hindi pa yung nakatune in ng maayos. So, ina-adjust natin ito ulit hanggang marinig natin yung talagang malinis at malakas na boses nung nagsasalita. Alam mo, yan ang ibig sabihin ng pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Ibig sabihin ay ilalagay mo ang iyong sarili sa posisyon na mas maririnig mo ng malinaw ang Diyos. Tatanggalin mo ang distraction o kahit anong nagiging dahilan para hindi mo marinig ang Diyos. Tapos ihahanda mo ang iyong puso na marinig mo ang sasabihin ng Diyos sa iyo. Magiging maingat ka sa pinapakinggan mo. Sisiguraduhin mo na yung ingay ay matatanggal dahil itotono mo ang iyong tenga na ang maririnig mo ay ang katotohanan na sinasabi sa iyo ng Diyos. Bakit natin kailangang ikiling ang ating pakikinig sa sinasabi ng Diyos? Kasi hindi mo makikita at makikilala ang Diyos kung hindi mo ikikiling ang iyong pakinig sa Kanya. Kung ang isang tao hindi magkakaroon ng teachable heart at hindi matyagang mag-aantay at mag-iintindi sa salita ng Diyos na babasahin niya o papakinggan niya, alam mo, hindi niya makikilala ang Diyos. Hindi niya makikita yung glory ng Diyos. Alam mo na, amaze ako sa isa nating kapatid. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya kasi hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Na kahit nakapag-worship na siya sa live stream, ay panonoorin niya pa ulit ang replay sa YouTube. Dito ko nakita yung kasabikan niya na maintindihan talaga na mas malalim pa yung sinasabi ng Diyos. Ito yung ibig sabihin ng ikiling mo ang iyong pandinig. Ganito yung ginagawa ng mga taga-Bereans na tinuturuan ni Pablo. Sabi sa mga Gawa 17:11,
Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa sa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan. Kung tunay nga ang mga bagay na ito, wow, sabi dito, yung mga taga-Bereans ay mas mararangal kaysa sa mga taga-Tesalonika. Now, bakit sila naging marangal? Dahil ba mataas ang kanilang pinag-aralan? Dahil ba formal ang kanilang damit at mahaba? Dahil ba ang kanilang buhok ay maikli? Hindi, tandaan natin na nakatingin ang Diyos sa puso ng tao at hindi sa kanyang itsura. So para sa Diyos, sino ang mararangal? Tuloy natin, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Sila yung mga mararangal, yung mga tumatanggap sa salita ng Diyos ng buong pagsisikap. Yung tinuturo ni Pablo ay tinatanggap nila ng hindi basta-basta para lang magpa-impress sa ibang tao o para lang magampanan ng isang duty. Hindi nila tinatanggap ang katuruan ni Pablo na napipilitan, kung hindi tinanggap nila ng buong pagsisikap. Ang ibig sabihin, kaya may pamasahe sila, kaya wala, pupunta sila doon sa kung saan nandun si Pablo. Kaya magalit sa kanila, kanilang magulang o kamag-anak, ay pupunta pa din sila. Tapos kahit hindi nila naiintindihan ay magsisikap pa rin silang makinig at hindi sila titigil hanggat hindi nila ito nauunawaan at naisa sa buhay kahit anong mangyari. Kaibigan, kapag nagka-quiet time ka ba ay sinisikap mo na maintindihan ito at malaman sa Diyos kung paano mo maia-apply ang binasa mo sa iyong buhay? Ayon sa talata, ganun yung mararangal na tao sa paningin ng Diyos. Hindi lang siya nagsisikap makinig ng salita, kung hindi ang marangal na tao ay sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na tinuturo sa kanya. Ang ibig sabihin, pagkatapos ng Bible study, pagkatapos ng worship, pagkatapos ng D-group o kung saan mo man narinig ang salita ng Diyos, ay pag-uwi sa bahay, bubuksan niya yung kanyang Bible. At sisiguraduhin na nasa Bible talaga ang pinag-uusapan na ito. At ito ay totoo. O kaya, sisiguraduhin niya na kung ano man yung kanyang pinakinggan, ay may a-apply niya ito agad sa kanyang buhay. Ito yung ibig sabihin ng ikiling mo ang iyong pakinig sa sinasabi sa iyo ng Diyos. Now, bakit natin kailangan ikiling yung ating pakinig? Kasi what you hear is what you see. Kaya nga, kapag pinapakinggan mo yung sinasabi niya sa iyo, ay mas lalo mo siyang nakikilala. Mas lalo siyang nagre-reveal ng kanyang sarili. At habang ginagawa mo ito, lalo kang mamamanga sa ganda niya, sa kabutihan niya, sa grace niya sa iyo. At dahil sa nakikilala mo siya, ay nagiging mas katulad ka ng Panginoong Yesus. Mas nagagawa mo na yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati para sa Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito, mas madalas mo siyang marinig, mas madalas mo basahin ng Bible, ay mas madalas mo siyang makikita. Pero kung ang pinapakain mo sa iyong sarili ay mga balita, mga laman ng magazine, mga iba't ibang content sa internet, ay manghihina ka at mapapalayo ka sa Diyos. Hindi masama na magbasa ng mga ibang bagay o alamin ang mga balita sa internet. Pero ang ipaprioritize mo, kaibigan, ay ang pakikinig sa Diyos. Kaya nga, sabi sa Marcos 4:23, makinig ang may pandinig. Grabe, no? Pwede palang meron tayong tenga, pero hindi tayo nakikinig. Hindi tayo naka-tune in o nakakiling. Then, tuloy natin sa verse 4. Sabi rito, idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo at higit pa roon. Wow, sabi dito ay ibibigay ng Diyos sa iyo ang pangunawa. Depende sa kung gaano kalaki ang iyong panukat na ginamit. Ang ibig sabihin, kung meron kang dalang maliit na basket, ang ibibigay sa iyo na revelation ng Diyos ay maliit lang. Yung kakasya lang doon. Yun lang kasi ang kayang ilagay. Pero kung malaki yung basket mo, excited ka, ina-expect mo na ihahayag ng Diyos sa iyo yung pagkaunawa sa lahat ng gusto mong matutunan at mai-apply sa buhay mo, ay pupunuin ng Diyos ng karunungan at kaalaman ang iyong puso. Now, ito yung problema. Paano kung wala kang dala? Hindi ka ready, matigas ang puso mo, hindi ka naniniwala sa mga pangako ng Diyos sa iyo, ay wala kang maasahan na ibibigay ng Diyos sa iyo. Wala kang maasahan na karunungan at patnubay
na ibibigay niya sa iyo. Sabi diyan, kung anong panukat mo, yun din ang tatanggapin mo. Ang panukat natin ay ang sukat na binibigay nating oras, attention at pagsunod sa Diyos. Yun yung ating panukat. Yun yung kahandaan natin. Yun yung laki ng pagnanasa natin na sumunod sa Kanya. Kung maliit ang pagnanasa mong sumunod sa Kanya, maliit o wala kang mauunawa at sasabihin niya sa iyo. Pero kung malaki ang pagnanasa mo na sumunod, sisiguraduhin niya na pupunuin ka niya, na aapaw ka at maraming makikinabang sa iyong pagpapala. Maituturo mo ito sa iyong asawa, sa iyong anak at sa mga tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. Mababahaginan mo din sila ng pagmamahal na ipinaranas sa iyo ng Diyos. Kaya kaibigan, ang tanong, anong ine-expect mo sa Diyos na ibibigay sa iyo? Gaano kalaki yung capacity mo na tanggapin ang karunungan na binibigay niya? Excited ka ba na malaman kung ano yung direction ng Diyos sa iyo araw-araw para masunod mo ito sa iyong buhay? Sabi dito ay ang may pandinig ay makinig. Ang ibig sabihin, nasa iyo ang choice. Meron kang responsibility na gawin yung part mo. Ang ibig sabihin, kung ano yung papasok sa iyo ay meron kang control. Hindi mo pwedeng sisihin ng pastor. Si pastor kasi nakakaantok mag-sermon. Hindi mo pwedeng sisihin ng iyong D-group leader. Kung hindi, ang kailangan mong alamin, gaano ka kahandang sumunod sa Diyos. Kinikiling mo ba ang iyong pandinig para maunawaan mo siya? Kaya mag-ingat tayo kung ano yung pinapapasok natin sa ating tenga. Kung yan ay chismis at yan ay hindi totoo, wag nating i-entertain. Kapag may nagsisimulang magkwento sa iyo patungkol sa isang tao na wala naman doon sa kung nasaan kayo, ay wag mo i-entertain. Ikaw ang may control kung anong papapasukin mo sa iyong tenga. Kaibigan, wag mo na ituloy ang kwento mo. Ang mas mabuti ay kausapin mo ng diretso ang tao na yan kung meron kang concern sa kanya. Kaibigan, ikaw ang may control kung anong gusto mong marinig at makita. Kaya nga, di ba? Palagi ko sinasabi, garbage in, garbage out. Kung basura yung pumasok, itapon mo agad. Kasi yan ang pagmumulan ng gulo. Kailangan nating matutunang mamili kung anong papakinggan natin at kung saan natin ikikiling ang ating pakinig. Noong araw ay wala pang refrigerator. So, ang ginagamit nila para makapag-imbak ng pagkain ay yung mga ice houses. Kapag taglamig ay kinukuha nila yung mga frozen na yelo at nilalagay nila ito sa mga ice houses at tinatakpan ng sawdust. May isang lalaki na nawala yung kanyang relo at maghapon na sila naghahanap doon sa relo, doon sa loob ng ice house. Pero hindi nila makita hanggang isang bata yung tumulong sa kanila. At alam mo, wala pang isang oras lumabas yung bata sa ice house at daladala niya na yung relo. Gulat na gulat yung mga matatanda, sabi nila, paano mo nahanap yung relo? Alam mo, sabi ng bata, simple lang, pumasok ako sa ice house at sinara ko yung pinto, then humiga ako at nakinig. Hanggang sa narinig ko yung tiktok, tiktok ng relo. Kaya ko siya nakita. Alam mo, narealize ko tuloy, ang problema ay hindi kung kinakausap ba tayo ng Diyos o hindi. Ang problema ay kung tinatanggal ba natin yung distraction at nakikinig ba tayo talaga sa Kanya. Kinikiling natin yung ating tenga at sinasabi natin, Lord, handa ako sumunod sa kahit anong sasabihin mo. Ibigay mo sa akin kung anong gusto mong sabihin at gagawin ko ito. Kaibigan, nagbibigay ka ba ng time na dalawa lang kayo ni Lord? Ang kondisyon ba ng puso mo ay teachable at expectant sa sasabihin niya sa iyo? O palagi ka na lang nagmamadali? Ang pinapakinggan mo ba ay nakakapagpalago ng iyong pagmamahal sa Diyos o nagpapalayo sa iyo sa Kanya? Sa anong paraan ang dyablo ay nagbibigay sa iyo ng mga lason at kasinungalingan? Ikinikiling mo ba ang iyong tenga palayo dito? Paano mo ito tatanggalin at papalitan ng katotohanan ng Diyos?